So ang Islam ay mayroong tinatawag na malinaw na kasagutan na itinuturo sa bawat Muslim. Itong mga malinaw na kasagutan sa mga critical na katanungan tulad halimbawa ng kung saan bakit tayo nilikha, bakit tayo nandito. Ang Islam ay tinuturo sa bawat Muslim ang tamang panuntunan kung bakit ka nandito. Dahil alam nating lahat na kung saan tayo ay hindi napunta rito para sa isang laro lamang. Kundi tayo inilikha sa may mahalagang misyon. At ito ang itinuturo sa bawat Muslim kung ano ang misyon mo. At simple at napakaliwanag ang kasagutan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang ibang dahilan kung bakit nilikha ang mga jin at mga tao, maliban na sila ay sumamba ng walang pagtatambal sa nag-iisang tagapaglikha nito. Tinuturo rin sa Islam kung sino ang Diyos na dapat nating sambahin. Tinuturo din sa Islam kung ano ang tamang pamumuhay. Ano ang dapat nating, ano ang mga tungkulin natin. Maraming mga tao na kung saan gusto lang sumamba sa Diyos, gusto lang manalangin para sa mga pangangailangan niya dito sa mundong ito. At wala nang iniisip pagdating sa kabilang buhay. Ang akala niya, ito lang yung buhay. Ngunit sa Islam, itinuturo sa atin na kung saan mayroong buhay dito na ito yung tinatawag na temporaryong pamumuhay at mayroong kabilang buhay na yun yung panghabang panahon na walang hanggan na pamumuhay. Dito kapag nagkaproblema ka, may hangganan. Ang kasiyahan at ang kalungkutan may hangganan dito sa mundong ito. Pag namatay ka, tapos na. Tapos na. Yung mga minamahal mo hanggang mundo lang. Pag namatay ka, hanggang libingan at tapos na ang kanilang pagluluksa sa iyo. Ngunit, ang problema natin ay ang pagdating sa kabilang buhay. Ano ang mangyayari sa atin pagdating doon? Gaano ka nakakasiguro na ikaw ay ligtas sa impyerno? Gaano ka nakakasiguro na ikaw ay makakapasok sa paraiso? At yan po ang itinuturo sa loob ng Islam. Ang Islam ay pinapahalagahan niya sa atin na kung saan mapangalagaan ang ating bawat sarili natin. Iniingatan ng Islam na kung saan ang ating mga kaisipan. Iniingatan ng Islam ang ating pananampalataya. Iniingatan ng Islam ang ating dangal. Iniingatan ng Islam ang ating mga ari-arian. Kaya naglagay ng mga batas upang ito ay maingatan. Kaya dito sa Islam, marami kang maririnig, matatagpuan na aral sa Islam na tinatawag na haram. Bawal. Di ba? Kaya nga iba sa ating mga Pilipino, naku, ang hirap mag-Muslim kasi ang daming haram, ang daming bawal. Na kung pag-iisipan mo ang tinatawag na haram, ito'y makakasira sa iyong kaisipan, sa iyong kalusugan, sa iyong karangalan, sa iyong mga ari-arian. Kaya pag pinag-isipan natin kung bakit may haram, mayroong malinaw na diwa kung bakit ipinagbawal ng Islam. At kung gusto mo makamit ang pinakamasayang pamumuhay, pumasok ka sa Islam. Dahil nandito yung tinatawag na kautusan na malinaw at kautusan na kung saan dapat sundin at kautusan na ipinagbabawal na dapat mong iwasan. Kaya once na sumunod ka sa mga aral ng Islam, batas ng Islam, pwede ka nang pumikit dahil ang tutunguan mo ay paraiso. Dahil sundin mo lang yung mga aral, iwasan mo lang yung pinagbabawal, gawin mo lang yung tungkulin mo, dire-diretso ka sa paraiso. Ang problema sa ilan, gusto lang gumawa ng kabutihan, walang pakialam sa kasamaan. Or gumagawa ng kasamaan, hindi niya ginagawa yung kanyang tungkulin sa loob ng Islam.